Isang linggo bago ang long weekend, inaasahan na ang pagdagsa ng mga turistang magbabakasyon sa dinarayong Boracay Island. Mga aktibidad na maaring gawin sa lugar, silipin sa ulat ni Bernard Ferrer. Pinili niya siya at ang kanyang pamilya na magbakasyon sa Boracay, nakilala sa buong mundo dahil sa pinagmamalaki nitong White Sand Beach. Bagamat galing pa sa Australia, mahalaga sa kanila ang maayos sa pagpaplano at tamang pagbabudget ng kanilang mga gastusin. Hindi lang po kasi in one day you're actually eating, but it's for the full week. So napaka-importante po talaga ang pagbabudget at kung po pwede pong isacrifice ang mga luho para uunahin po talaga yung pagkain, you have a roof in your head. Mula Canada, nagbakasyon si Angie kasamang kanyang kapatid at mga kaibigan sa Boracay. Binabalikan niya dito ang mga pinagmamalaking putahe kung saan kasama na ang mga sariwang seafood. Sa katunayan, 4 hanggang 5 beses na siyang nakabalik sa Boracay. Kahapon, land tour kami. Yeah, so we are 15 of us on this side and 18 on the other side. Kailan ka huling umuwi, Mami? Dito sa Pilipinas? 2 years ago. 2 years ago. So parang na-miss mo ba ang Pilipinas? Yes, of course. Ramdam naman ang isang 4-star hotel sa Boracay ang posibleng pagtitipid ng ilang kababayan natin bagong inaabang ang long weekend sa Abril dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East. Umaasa sila na makakamit pa rin nila ang target na occupancy rate lalo't taong-taong dinadagsa ng mga turista ang isla. Posible namang magtaas ang presyo ng ilang water sports dahil umaasa ang mga ito sa produktong petrolyo, lalo na mga aktibidad na gumagamit ng motorbangka. Mula 1,500 pesos, umakyat naman sa 2,000 pesos ang pamasahe sa mga chartered boat mula Katiklan patungong Boracay. Ginawa ito ng isang kooperatiba sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nananatili naman sa 50 pesos ang pamasahe mula Katiklan patungong Boracay at pabalik bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag magtaas ng pamasahe. Pero may hinihiling silang provisional fare increase sa Maritime Industry Authority o Marina. Nag-email pa kami sa Marina about sa fare hike namin. Waiting po kami sa reply. At magkano yung 10 pesos lang po per head. Posible ring hindi muna tumanggap ng panibagong kontratang isang gumagawa ng motorbangka sa Aklan. Pero pagtitiyak nila, before we contracted the project, we already calculate. So, kumbaga, matatapos namin yung project na yan, may stock pa kami. patuloy na maasa ang Malay Aklan LGU na mas mapapataas pa ang tourist arrivals sa Boracay, bagamat may ilan ang posibleng maghigpit muna ng gastos dahil sa posibleng epekto ng pagmahal ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.